Imo, kumusta man ang pag-isa? Hallelujah. Kumusta man ang tibok simana sa imong kinabuhi? Lord, hallelujah. Nakauton? Dapat man yun kayo sa inyo mga ginawin. Amen. Salamat kayo. Gusto ni Balanggali, si Sis Leslie, mayang mama. Amen. Mga paneri, mga gwapa ni Iwan. Ako ngayon matapos sa pagkilog ng pangkusta. Pilitin mo katapat sa balat sa to. Kaya mo iyakin ko. Hallelujah. Ang pagkusa, ikinangan ako ang pagkinambuhay. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos, ang pagkusa ang ginakaroon. Bless mo Diyos na kinabuhi na mahigit makahilig sa pagkahutay sa iyong pagsunod ng bless mo Diyos sa pagkahutay at panimalay ng mga kabataan, ng trabaho ng nanakaw ikaw o Diyos sa pagpanalangin, magagbiya, hallelujah. Lord, salamat po Diyos na Lord, ang tulong ang magbukaroon muli ko Diyos sa pagtulong. Ugiyan nila o Diyos ang mga kami sa pagkahutay. Salamat po God sa iyong panalangin na mo ang maangkon, ang ma-enjoy in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Lapang ka ng Panginoon. Thank you, Lord. So our message today is never exchange God's presence for worldly riches. Unsa may kapuslanan sa ato madawat bigat sa kalibutan kung ang presensya sa Diyos mawala sa atong kinabuhi. Daw, ang kapilihan dili na tungkol sa atong kapupinon, kundi ang pagbiya sa ministry nga gisamon sa Diyos alang sa inyong kinabuhi. Ang ministry is not just an assignment. Dili lang hindi usa ka buluhaton sama sa atong ginabuhat katag adlaw alam sa ato ang pamilya. Ang ministry tawag ini sa Dios alam niyo. Amen. Alam sa iyang buluhaton. Amen. Mao na nga kung mobiya ka sa buluhaton tungod kay nabisikat diri sa kalibutan, imong gihunong ang giplano sa Dios nga mahitabo sa imong kinabuhi. Diri sa scripture nga atong nabasa, ako nakita na adunay tao nga wala nakaila sa Diyos pero nanimuha no mamuduol o makasinapit sa iyang tao. O ano daw po yung tao na nakaila na sa Diyos, nangalagad na, nakasinapit na sa Diyos, sa Ginoo, pero ang iyang kasing-kasing napuno sa pagtinguhan sa pahandig sa kalibutan. Pamati mo, ang kasing-kasing na dili ganit kontento sa gihatag sa Diyos, dali kayo ng madani sa mga butang na makapahilayo sa Diyos. O dili yun po ka makalahutay sa iyong pagsunod kung nakapangandoy ka sa mga butang na wala isaad sa Diyos. Nahalan ako na masabtan. Daghang kayong higayon sa itong kinabuhi, nga doon ay daghang mga butang ang gusto kaayon na itong makapot. Bahandi, dungog, kalampusan na oportunidad. Nga murag gani kung ako ng maangkon, murag mo na makapag-asik sa itong pagpangalagad sa Diyos. Murag mo na makapaliton sa atong pagtuo sa Diyos. Pero dili tanan nga atong gusto mao ang pagbuton sa Diyos. Dili ka ng gusto, mga butang na akong gusto nga makapahimuot sa Diyos alam sa Panginoon. Sa Panutihon 14:12, ako sa masahod. Panutihon kita kanan. Panutihon 14:12. Okay. Ang dalan, nakikituhan mong gusto, usahay, muhatod ka mong ngadto sa hallelujah. Not every road that feels right is a provider. Not everything that feels right is right. Bisa kung madato ka pa, if God is not in it, can lead you to the way of death. Paglansatan ang pulong sa Ginoo.
Kabalo mo ang makapaluya nato sa atong pagsunod sa Dios. Magsugod kung ang atong kasing-kasing nag-aapas sa mga butang na di ang taong sa mga ginagawa. O sana sa makapaluya sa atong pagsunod sa Diyos. Dili baya tanan sa atong hunahuna tama sa Diyos. Ato ba kasabtan? Abi baya natong tama pero di tama sa Diyos. Sige nang sa Kristo misulti sa iyang mga kinuan nga kinahanglan mo ato po sa Jerusalem. Aron mag-antos aron patyon pero sa ikatulong na adlaw ng panhangko. Pero gidirasya ni Pedro palayo sa ubang nga kinuan. Ako mabasa na sa Matthew 16:22. Matthew 16:22. Tungod niya gipadalas gidalas siya ni Pedro layo sa uban ug ginadili unta kana may kamo kanimo Ginoo. Sa to ba maayo iyang nahuma? Dili siya gusto nga masakitan ng Diyos. Dili siya gusto nga mag-antos sa Ginoong Jesucristo. Dili siya gusto nga mamatay sa Ginoong Jesucristo. Maayo yung una-una. Pero sa ito ba Ginoong Jesucristo? Sa verse 23 sa Matthew 16. Niatubang si Jesus umingon kay Pedro, pahawa sa Diyos. Usay ikaw kababag sa akong kagianan kay imong huna-huna sa tao o gili sa Diyos. Lahit ang huna-huna sa tao, lahit ang huna-huna sa Diyos. Usahay agin ako taman. Pero ang tinod, nahilayo na biayta sa ipabuhan sa Diyos at ang tinod. Maraming naman. Dili tanan natong gusto. Mao ang kabubuhan sa Diyos. Adun na pa'y atong gusto nga miresulta hinon sa atong kalaglagan. Hello? Kabalo mo sa payon. Bisa nasa yunta. Gituuhan niya ako nato sa kata. Mao na kabinta kabalo mo kayo. Dili tanang nga murag sakto sa ato pananaw, sakto sa pananaw sa Diyos. Akong pangutana. Adun na pa'y mga butang na api na pagtama. Pinahanglan tayo na pagsulong sa Diyos. Usahay na yung mga butang na dugay na ito itupigan sa itong kasing-kasing na mauputay ko ang gusto sa Diyos na ako isoligar na ito kami. Hallelujah. Ayuhan sa Diyos ang makakasing-kasing kung magpaubos ka o imo surrender sa Diyos. Pero kung imo ganing paharion ang garpo sa imong kinabuhi, kana mismo man mo dala sa imong kalaglagan. Sige hasin sa scripture na pag-ibasa. Wala siya makontinto sa kinabuhi nga bitong una sa Diyos ala kaniya. Nagdali siya. Bao nga naghimo siya iya pamagi, dili na pamagi sa Diyos. Imbes ka magpabilin siya ka, sa iya pagka makinunan o sa iya pagka mahinaglupan sa Ginoo. Iyang ibukod ang kalbutan ng halik. Hallelujah. Mauna nga ang pangandoy sa iyang punod mo hinungdan sa iyang kalaglagan. Sa verse 1, sugod sa verse 1, para ako yung masabtan ang tibok context. Nung kidaghan kitang masabtan, ani nga chapter, sa sikang Hari 5, verse 1, magsugod sa 1. May pangulo sa kasundaluhan sa Syria, nga si Naaman. Bagtugan siya o gitamot pag-ayon sa hari tungod kay pinaagi kaniya gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isog siya apal sa dahon. Si Naaman siya ang pangulo sa kasundaluhan sa hari sa Aram nga gitawag ka og Syria. Kaya si Naaman kanunay siya ginapasidunggan sa iyang hari. Because God used him as an instrument to give victory to Aram. So kani si Naaman, hipon pusgan kayo ni gamanan siya kayo ng tao. So mo na sigurado din siguro sa ang iyang mga sundalo, ang mga tao na nagpalibot niya, ang tanaw siguro sa mga tao nganto niya, nga kanya kitawahan niya kumplito na yun. Kumplito na yun. Ano na taas ang posisyon sa iyang harian? Tapos ang iyang hari, ang iyang hari ni kanang biday sa iyang mga nabuhat. Ipasidunggan sa mga tao, taas din siya. Pero bisan pa ni Ana,
aduna siya ginago nga sanda. Aduna siya ginago nga sakit. Aduna siya ginago nga kahulugan, kaulang. Pero ang Diyos rin na mag-alin. Amen? Panginoon mo, ang kalampusan, wala na siya magpasabot na wala ka na makinahanglan sa Diyos. Kung sila ng mga kadagpuan na hinahanglan sa Diyos, unsa pa kaya kita na nalitakot na makapalikudas. Sa verse 2, sa 2 Habakkuk 5, verse 2, ang mga taga-Syria, sa usan nila pagsulong sa Israel, nakapihan sila kung sa kadalagita o nakalagad siya sa asawa ni Naaman. Adunay higayon nga ang Syria misulong nato sa Israel. O nakapihan sila o dalaga nga Israel gibron. O kasayon ta nga mga ang Israelites, mo siya ang mga pinili na katawhan sa Diyos. O kaning babae na dalagita ng Israel gibron, usan siya sa mga pinili sa Diyos. Pero nabihan. Nalayo siyang pamilya. Didalagat to sa lugar siya kaway. Nahimong ulipon sa balay mismo sa nagbihan niya. Hello? Muna nga kung tanaw na to sa tauhanon, murag kapildihan ang iyang naguhan. Murag injustice. Murag wala na pagdaog. Tama? Pero sa pananaw sa Diyos, bisan pa sa tanan ng naagyan ng mga kasakit, bisan pa sa iyang pagkabihag, oy, tabahin biyay sa gitano sa Diyos, ayon sa kaluwasan, sa mga tao na among inisip na mga kawan. Hindi basta-basta. Ang dalagita, binina. Walay posisyon. Walay gahong ulipon. Upos ang tanaw sa tao sa iyang pinabuhi. Pero maoy gibuhat sa Diyos, maoy gigamit sa Diyos ang iyang sitwasyon, maoy gigamit niya alang sa kaluwasan sa uban. Kung unsa ka ng sitwasyon mo, adunay kaano ang Diyos. Hallelujah. Mura lang sa kasindihan sa iyong kailitan. Pero biglano na nakaman sa mo, alang sa iyong pagtulungan. Mura lang, wala siya dibuhat sa mong pinagbuhat. Bakit na basta? Working in your wala pa pinagbuhat. Sa verse 3, sa 2 Habakkuk 5, bingon siya sa asawa ni Naaman. Ang katong dalagita, maayon ta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga ako sa Samaria. Aron ayuhon siya sa iyang sanla. Di magana. Oh, bisan pagani sa iyang mga nagyan. Bisan gali gipahilayo siya. Siya pa kuya, ang mga tawhanan ni. Pero wala kayo mausap ang iyang pagsalig at ang iyang pagtuo sa Diyos. Ito ba nasalatan? Iyari ako gitabangan sila sa pagsugilon na adunay propeta sa Diyos sa Israel na makaayon sa iyang sakit. Bisan asa kay kaibutan. Sa kasakit man, sa mga pag-antos man, sa dili man ako gusto nga sitwasyon. Ipakita nga ang imong pagtuo sa Diyos, dili mapipindi sa imong himuan. Himuha o tugot nga ang imong pagtuo, gamiton sa Diyos alang sa kaluwasan sa ubang tao. Palakpakan na ito, sa verse 4, busa si Naaman nga ato sa hari sa Syria. Gisundan niya ang hari bayan sa gisulti sa dalagita ng taga-Israel. Ibig nga ang gipadaygan, di ba, gipadaygan sa pulong si Naaman, pero neto siya dito sa mga di pagtotoo. So wala yung makasabot, kaya manahin man yun ng mga kalibutan kasi espirituhanon. So wala makasabot ang hari sa Syria. So pagkatungog ni Naaman, ay tungod sa balita na adunay propeta sa Diyos dito sa Israel, naaday siya ginimok ng lakad. Naaday siya gibuhat. Ang iyang pag-respond sa iyang
ng dugo, buhay nagdala niya nagto sa milagros Diyos. Hallelujah. Hearing the message today is not enough. Kinahanglan yun ang pagtuman sa iyong pulong aron ako masinati ang iyang milagro sa akin. Palapakan ito. Hallelujah. Ang pulong dala na ako sa paglaom. Apan ang pagtuman sa iyang pulong budala ka nato sa kadaugan. Hallelujah. Talay mo ang Diyos sa walay katapusan. Sa verse 5, mingon ang hari sa Syria, kang Naaman. Kaya wala pa ni makasabot ang hari sa Syria. Ang tuwa ang hari sa Israel, o padakon to ikaw og sulat alang kanina. Busa niya to siya dala ang 30,000 kabuk plata, 6,000 kabuk bulawan, o napulo ka mahalon ng mga bistin. So gidala nila ang mahal sa kantutan, plata, bulawan, sa ito? Biste. Mahalon na bistin. Pero ang milagro sa Diyos, hindi na siya kayang pangyaran sa kanino sa kanila. The healing of God is not for sale. The miracle came through obedience, not payment. Ayaw himuha na ang espirituhan ng mga butang kwarta-kwarta. Ayaw siya kamita aron ka madato. Kaniadto, pumato ka sa mananambal. Sigurado magkalagi kang salapit. Uy, sabot na karon. Wala ka pa maayo at hanak ay kapero nun. Muna ang tao, di naman doon sakit. Nandok yung hospital. So, niya sa sinaaman sa Israel, sa verse 6, sa tumasahon. Gindalaw sa minyangan mo sa hari, sa Israel, ang sulat na nakingon. Kining sulatan, nagpahibalo kanimo, nga ipadala ko kanimo ang akong alagad na sinaaman, o ganghangyo ako kanimo sa pag-ayo sa iyang sala. Kisaman mo ayo sa sala sa sinaaman. Ang hari o ang propita sa Diyos. Usa may gingon sa mensahe sa Syria, nga ayuhan di ako ang alagad na sinaaman. Pero ang isulatan, ang hari sa Israel. Nagtuo ang hari sa Syria nga muayo sa sala ang hari sa Israel. Gabi, usahay basayod taong antuan. Mamang gidagang istorya. Ato dito ako na to. Ato ako ano? Katawag ninyo. Ato sa hari. Natulog sa tanan. Mawan, ato na sa iyo. Masakit na ato. Sa verse 7, sa diyan na paso sa hari sa Israel ang sulat, igisin niya ang ilang bis niya umingon, Diyos ba ako nga may gahong sa pagpatay pagbuhin nga gisumo man ako ninitawhana sa pag-ayon sa usang kasanahon. Nangita lamang siya kapasikaran aron sa pag-away na nato. Ang hari ang iisip nato nga gamhanan, ang hari ang iisip nato nga mga tabang, taas sa posisyon, pag humangyo basa sa sulat ko sa itibuhan, gigising niya yung piste. Timaan siya kagool, kahuyan, kahadlok, wala makasabot. Yan gigising. Grabe. Nakapagod siya ikamoturan niya yung sabi, Diyos ba ako? Ano may kaho sa pagpapay o sa pagpapay? Bisan pa si hari, ano naghihapon siya yung nasyon. Wala siya gahong sa pag-ayo, sa pagbuhi, bisan pa gani sa paghatag ng kinabuhi. Pamati mo, kasi ang mga tao gani na ato ang isaligan, ano na po na siya yung imitasyon. Yung batapan na po na siya yung imitasyon. Nanong mag-expect man ta na makasulbad sila sa atong problema nga bisan gani sila adunay akong problema. Labaw pa sa atong problema. Hello? Usay kita pa'y nangayog tabang, kita pa'y iso. Wala ba mo kabalo nga na-pressure kung nasa ilang mga problema? Nga iluganan pag yun sa itong mga problema. Kung masukot pa tao, hindi patagaran. Ang hari sa Israel, nagpakita. Bisan lang siya hari. Yan ipakita na naaaragin siya yung limitasyon. Kung ang tao ba ni
mo, kung ang tao maabot ka sa punto nga wala na din siya mabuha, bisan katong iyang mga gisaligan, di pinag makatabang niya. Kana nga punto, kinahanglan ninyo masabtan kana nga punto, adunay buhaton ang Diyos. Kung na mo sa Diyos. Ayaw pagpasagal ang gamot. Tuon kita sa Ginoo. Maninood kita sa pagpasunod sa Diyos. Di ba makita nimo ang milagro kita mo sa iyong pinagmali. Alam niyo, plaka ka na pag Ginoo. Sa verse 8, sa sikang hari 5, apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo nga gigisi sa hari sa Israel ang iyang bisti, ipasukuan niya ang hari o ginan, ngano gigisi mo man ang imong bisti? Paaya ka nako ang salahon aron siya masayod nga may propeta din sa Israel. Ngano gigisi man niya ang iyang bisti? Ngano gigisi man niya ang iyang bisti? Nakatry na ka mo? Kaya ako rin nailhan, sa wapa na ako nabasa, ang ako rin yung nailhan niya, iya igisi ang bispi o madagot si Fribulo. Alangan, yatagan siya o problema nga imposible ayon niya nga masulban. Mauna nga, nasupok ayon siya. Ikaw daw, wala kay isang piso. Unya na ay muduol mo mangutang o gismin. Mabugos pa yun. Dili kakamas ako. Dili lang kay listing mo ang iyong mag-isip. Pati ba iyang business ko? Wala kayo nito. Pero naman mag-gismin. Ay katong parang ba, baka na galing. Nangita kang trabaho. Lagi yung imong pagpanikamot. Grabe ang kalisod, nangita kang trabaho. 10 years pa ang nilabay, di pa ka nakikita ang trabaho. Pero sa taas kayo nga natuig, sa taas kayo nga adlaw, sa pagkakitaan mo ang trabaho, di ba malipay ka? Di ba malipay mo? Ay sa wakas! Grabe ang kalipay. Kaya karoon kay driver man, basta na unang adlaw, basta ang kanyang lipaya, kaso man, ang ipatay niya aeroplano. So, masuko, di siya kay, papalain siya kasal kayo, aeroplano, patay mo na yun. Ikaw na ba? So, karoon pagka, ipalo ni Propeta Eliseo, ni nga sa tangan, ni anak kaya, araw niya kasayaran, nga adunay Propeta ang Diyos dali sa Israel. Hallelujah. Amen? So, dito sa verse 9, Musa, ni Ato sinaaman, upang siya mga kabayo, upang kabayo, bihunong siya diha sa puntahan sa balay ni Eliseo. Wow! Panginoon mo, kung puno ay mo sa balaang espiritu, ang mga katagpuan mo ang tungan sa inyong balay. Mapakatibang. Dili ito ang muadto dito nila ang magpakitabang. Wow! Ang gahom sa Diyos nga naasa imong pinabuhin ka ron, mo na ipangita sa tao. Ano sila? Marayong matabangan. Ano kapag gigawin ka sa Diyos? Hallelujah. Amen. O si Eliseo, nagsumong tao, magtukang aman. Anong pag-iyon? Lakaw nga to sa suba, sa Jordan, kung tulo mo ikapila. Ito. Magkapito o? Makain ka. Sa verse 11, apa nasumo sinaaman, magbilagaw nga napagutmo. Mingo siya, ipaka-ingon mo ari siya kanako sa kawas, o sampito niya ang ngalan ni Yahweh, nga iyang Diyos, o iwarawara ang iyang kamot sa ibabaw sa sala, o kayo na ako. Nasumo, o nagpupulpul. Nagpagutbot. Taas ko siya posisyon. Nga ipaadto siya alang balaya na. Nga niabot siya, wak magaling ka-invite ng musulog. Di pa sumukan pa doon, sulog. Napato sa sulugan. No. Nga, tanaw mo siguro ni Naaman, hugaw ang tubig sa Jordan. Nga, ikapito pa yung matulog. Okay naman ta simple. No. Kung hugaw nga, sa nahon mo, tulog, ay busang mo. Ang sana. Kayo siguro ba, niya namaw-naunaan. Pero sa kaya mo sa Pinoy,
ang Diyos dili na siya obligado sa iyong pamahal. Ikaw ang nanginahanglan sa Diyos, ikaw ang musunod sa iyong pamahal. Amen? Kung mo ikong ganit, ikapito matulog, ipaupos, ikong kaugaling, kung tulog, ikapito arong mamayo ka. Oo na ang gusto sa Diyos, ang hitagok sa pagpunod. But dili ba ang mga subak sa Damasco na mao ang Abana o Farpar, mas maayo pa man kaysa mga subak sa Israel. Dili ko gusto nga, ako maligo sa Jordan. Busa, nilakaw siya na naspok pag-ayo. Niabot pa yun sa kinabuhi ni Naaman na iyan ikumpara ang Jordan River sa ilang mga suba dito sa ilang kapit sa Syria. Mas makalo man ito ako, mga suba ito, sa mga suba ito pinaw na kay force. Murag man ba? Ay, yes, siguro humaw na yung alin. Lalo mo tulong man ko diri, naamang ko'y langan, nindot kaayon sa pa. Naamang ko'y sinuron, kapos ang tinawag sa tubig. Ano mang, diri man kumutulog sa sapa, sa kapal sa balay nilalang. Namang diri man, todo mapasal mo sa kuwagi niya. Kaya nga naman, ang tanang tinawhanan man niya, pagsabot ang pulong sa Diyos. O di ka makasabot sa pulong sa Diyos, masubok yun ka. Kung gusto kang milagro, isang gusto milagro. Amen! Papaubos. Amen! Gusto ka kasubalan sa mga problema? Papaubos. Amen! Hallelujah. Ang pagpaubos, din na siya kapildihan. Mauna ang paagi sa Diyos na imong ma-enjoy ang anang mga panalangin. Nagsaad sa Diyos ang bigla. Imanin ninyo, sinaaman ang iyang ipangayo na ayuhan ng silawas. Pero kay tungod iyang itungan ang pulong sa Diyos, hindi lang ayuhan, pati ang kaluwasan siya kinabuhi iyang ako. Palapakan ang Panginoon. Hallelujah. Sa verse 13, apang mitungan kaniya iyang mga sulutoon o bingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang isugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Sa korteng busa niya to sinaaman sa suba sa Jordan o gitunlod sa makapito sumala sa gisot kaniya sa propeta sa Dios o na hiuli ang iyang pamanit sama sa palisa Bata! o sa kabata. Sa katapusan, sinaaman ni Tuman sa ingon sa propeta sa Diyos. Sa iyang pagtuman, nagkabo ang ayunan. Ang mabigay, ang magpapakaskol, pagbagigay sa milagro sa Diyos. Mauna, ikinahanglan ako ang magag-usap sa atong pagsunod sa Diyos, kinahanglan na ating atong mapaano sa magsusap. Amen? Sa verse 15, unya sinaaman o kaniyang mga kauban, ibalik ka sa propeta sa Diyos, pingon. Karon masayon na akong nawalay laing Diyos sa tinukalimutan, gawas sa Diyos sa Israel. Busa, dawatan kining gasa ko kanito. Di magkapagahuman sa nagtago. Pagkahuman sa gibuhat sa Diyos sa kinabuhi na aman, ibalik sila ngadto sa kang propeta Eliseo. Kauban ang iyang mga kauban. Kung sa ingon, mituo siya. O misulti pa na siya na ang tinuod ang Diyos sa Israel. Mao ang tinuod Diyos sa tibuok-tibuok. Amen! Wow, bigyan kayo diba? Hallelujah. Amen. Pagmaw ka na ang Diyos na itong galagaran. Sa verse 16, apan ito ba sa Eliseo? Ingon na buhin si Yahweh nga akong gialagaran, dili kayo akong butawat, bisa-tusa. Namubusin na aman kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa. Apan idumili si Eliseo. Ang uban galing, hindi magpaabot hatagan. Kaya o hatagan, ipugos pa yun, wala dawatan. Wala dawatan ng Eliseo ang gasa ni Naaman. Dili pasabot na supak siya sa gasa. Amen? Nasayod si Propeta Eliseo na sinaamang bag-upan ng kakila sa Pinoon ng Diyos.
Busa, iyang ipakita nga ang buhat sa Diyos dili na pwedeng bayaran. Amen? Ato ba masaktan ang buhat sa Diyos? Dili pwedeng bayaran. Kasa ka na libong kita sa Diyos. Amen? Muna sa imong pagpangalagad, ipakita sa imong kinabuhi nga ang imong pagpangalagad at imong gintingo ang Diyos dili ang salat. Eh daghan ba yapon ang gusto mo si Bator mga pangalanginan dili mo na kalahupay sa pagsunod sa Diyos. Amen? Thank you, Lord. Kung ang Diyos kayo ang dapat matuboy sa tanan. Siya lang ang dapat mapasigunggan. Dili ang propeta, dili ang pastor, o dili po ang mga Diyos. Mao nga ayaw yung tao ni ituboy, maluoy mo na mo. Ang atong ituboy ang panghalang ni Ginoong Jesucristo. Palakpakan mo po ang mga. Hallelujah. Sa verse 17 sa Sinan, Hari 5. Unya sinaaman ningon. Kung dili mahimo nang hangyo ako kanimo nga hatagan mo akong yuta, nga madala sa tuwan na nako kakabayon mo lang. Kay sukat karon dili na ako muhalad o halad nga sinuno, nga sunugon o muhalad o mga mananap ngadto sa laing Diyos. Sa to pa ang tinuod ay pagkila sa Diyos. Bukalikod ngadto sa mga sayop na gisimba. Kung nakailang ka sa Diyos pero naaghihapon ka nagabuhat ang mga pagsimba, wala ka muilang sa tinuod ng Diyos. Hallelujah. Amen? Kung ano pa yung nabasa diri, una, dili siya ganahan sa suba sa Israel. Pero sa diha na muuli na siya ngadto sa ilang lugar, gusto pa niyang bitbiton ang yuta sa Israel. Kaya gusto niya na mahinugtong niya kanunay ng Diyos sa Israel, may nang-ayon sa Israel. Hallelujah. So verse 18, paisalungon ta ako sa Ginoo, iniguban ko sa akong agalon nga to sa templo ni Rimon, ang Diyos sa Syria, aron pagsimba dito. Sa atuwa pa, nagkakako na siya, lumayo, ngayon pa sa ina. Nano po siya struggle. Kaya yung trabaho, sa pagtuyong sa hari sa Syria, nakuha dito sa, templo ni Rimon. Pero dili naman yun siya mahalan. Ang iya, kailangan siya sa trabaho, uyugan niya ang hari. Ako na ngayon siya pa sa ilo. Sa ato apat ay kung at makailan na sa tinuod nga Diyos, masayo na sa atong bigwa, umayo ba o dili? Ato bang sabdan? Sa verse 19, sinisiyong niyo kaniya, pannalanginan ka unta sa Ginoo. Unta. Panalangin ka unta sa Ginoo. Kaya ito man atong trabaho, mamagawa ito ng limon. Apan sa wala pa ganit makalakaw o layo sinaaman. Oy, naahay tabo. Sa 20, sige hasan ningon, ngano wala man dawata sa akong agalon ang gasa ni naaman. Apason mo siya o mangayo ako niya kaniya bisan usa. So sige hasin, sa pagkataon na naaman, medyo layo-layo na gamay na dili na makita ni Propeta Eliseo iyahang igupon. Sa iyong tanaw, nga nang iyahang giapas kung sa'y tulong. Kung sa kayo nahitabo ni Gihasi, nagugay na unta siyang mga lagan, tulong pa niya si Propeta Eliseo, pero napagin siya'y dibuhan na dili nakalipan sa Diyos. Kaya iyan kasi puno sa pagtinunga sa butang pahampit sa kalimutan. Nakatungong na ka siya sa pulong sa kamaturan, pero mas iyang gipili ang bagay aron makasabi. Nakita na niya ang pagkabantungan o pagkagamhanan sa Diyos, pero huyang siya, mao nga nalaglag siya. Sa 21, busay giapas ni Gihasi si Naaman, o sa pagkakita ni Naaman nga may tao nga nag-apas kanya, nanaog siya sa karwahe aron sa pagsugat sa mga tao. Ngayon si Naaman, may daotan bang hitabo? Grabe.
Adunas lay duha. Adunas siya ikuha. Mo ni ato ang kinahanglan ato masabtan na ang tanan ato isa din sa Dios. Ayaw himuha sa imong pamaagi aron makabutang ka ng mga butangan. Tugupi ang Diyos ang muhatag gabaw pa na imong gitinuhan. Palagpakan nato niya. Kung saan yung mga butang na mura lang oportunidad, mura kong panalangin ba? Mura kong panalangin. Pero kung hindi gani na alam nimo, muna yung bitik sa imong pagpanalangin sa mga. Hallelujah. Sa 22, dito ba si Gehazi? Wala man. Gisugo ako sa akong agalon. Si Propeta pagkunuhin ang sugo. Gisugo ako sa akong agalon kapag sukti kanino nga may niabot kaniya nga duha ka batanong propeta. Gikan sa bukid sa Efraim, o nanghangyo siya, nga hatagan mo sila 3,000 kabuok, lata o duha ka, mahalong piste. Hallelujah. Amen? Kuya kayo liwan. Kung ang tao balik nga sa iyang pagsunod sa Diyos, di ka man sa salapi, kaya niyang ibaligya ang kamatuuran ngayon sa kanan. Aron makasalapi. Daghang mga tao, grabe ang bugma sa salapi. Dili makapagnalakad, dali mas tumbang pa ang salapi kaysa pagsimba. Aron lang makapatod sa ilang gusto. Sa 23, sinaaman ningon, ani ay 6,000 ka buong plata, gisulod kini ni ani ni naaman sa duha ka punti lakip ang duha ka mahalubis di og iyang gipahatod duha niya ka sulugoon. Hallelujah. Nababoy na bantayan sa atong gibasa. Pila ang pangayo ni Gehazi? 3,000. Pila ka buong ang iyang nagawa? 6,000. 6,000. Grabe. Mauna ang pamaagi sa meditasyon. Dili lang katagaan sa imong gipangayo. Hatagan ka o mas kapan sa imong gipangayo aron ganahan kayo nga manikas o mamaka. O klapo sa pulong sa Diyos, magsuko na sa gamay bakat hangtod mahimong naging bakat. O ang amahan sa baka kulay-lain kung dili ang lawa. Ako basahan mo doon sa John 8:44. Amen. Kita tanan para nunod tayo. John 8:44. Okay. Mga anak ka mo, sa iyong amahan ka maoan. Ang buod ka mong musunod sa mga kinuha sa iyong amahan. Pamumuno siya sa pa sa sundanan. Wala kayo siya mudapit sa kamaturan kay wala nang kaniya ang kamaturan. Kung mamakat siya, natural lamang ka ng kaniya. Kay baka kung man siya o amahan sa tanan, ang kusog mamakat ang dami ng ibang tao nito. Wala na gilay ang amahan. Sa 24, sa pag-abot nila sa punto ng gipuy-an ni Eliseo, gikuha ni Gehazi o gidala sa sulod sa balay o palakaw niya ang duha ka suluon ni Naaman. Basta gani nga naibuhat nga sala, nakita yung mga ninja moves. Pero walay magtago sa Diyos. Sa 25, pagbalik niya sa balay, ipangutan niya si Eliseo. Ipangutan na siya ni Eliseo, diin ka man, Gehazi. Siya ito ba, dinhira man? Namakak na po, dinhira man. Abi niya, matago niya ang iyang sala sa pagpamakak. Pero wala natago sa Diyos. Hallelujah. Ang presensya sa Diyos hindi na siya lugar sa personal na ambisyon sa tao. Pagbantay mo, daghang mga nagsangyaw nga gigamit ang espirituhanong pulong aron ilang maangkon ang kalibutanong tinguhan. Pagbantay mo. Amen? Hallelujah. Si Propeta Eliseo ningon, sa Sikan Hari 5:27, pusa mo takboy na nimo o sa imong kaliwatan ang sanang inaaman hangtod sa kangkuran. Gipahawag si Gehazi nga usa na kasalahon o kaputit siya ingon sa iyo. Grabe. Nain ako kay Gehazi. Ang pulong sa Diyos nga ato ang nakaminawan karon. Nagtudlo ni aron malikay kita sa kalangan. Dahil mga butang na at binatok tama ka. Bisan pag naa ka sa Diyos, pero nagapoy pagkataon mo.
kinahanglan ang magpag-usap, manilunod ka sa ato kay sunod sa Ginoo. Kung sultihan ka mo, manilunod mo, dili mo pa sa kansunod. Murag ka, kami, anak ko yung nakistoryahan gahapon, kaya namin mga kailaba na rapid mga activation sa eskwelahan. Pronto ka rin walang trabaho. Kasi kung saan na lang ipagsundan ng mga trabaho. Kaya naman, wala makauna ang Diyos. Ang ilan ang gusto, kanunay, ang ilang kanunay din atiman. Wala nila atiman ang buwan sa Diyos. Mao na nga kinahanglan ang matag-usal yung bato na nakabalo na sa kamaturan, magkinabuhi na yung tadira sa kamaturan. Dapat ay isang tanong pagkakado? Kung yan yung mag-usahan sa pagkibo. Hallelujah. Ba't isang tanong mo? Pasalamatin mo. Salamatin ang Ginoo sa mga utang na inubuhat. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Bisan daw sa Tayo, na Lord God. masaktan ang Salamat, sitwasyon. Lord. Simong grasya, Lord Pero God. na ang Diyos Salamat, Lord, sa kalisdanan. ano na siya Lord, katuyuan sa kadaugan, Lord God. Mao nga budalog buduon Ano yung ka, Lord God, Salamat po Ginoo. Lord, salamat po Diyos. Lord, sa tanan ng ibuhat ka na. Gakurek. Lord, mapasalamatong ako kanunay bisan kung sa pa ang sitwasyon. Kaya adunay yung kay katuyuan sa tanan, Lord God. Salamat po Diyos sa matag-usan na niya karon. Thank you, Lord God. Lord, salamat po Diyos sa mong pulong ng Salamat, bago sa matag-usan. Kaluwami, Lord, sa mga Lord, salamat sa mong pulong mo Diyos nga muhimo ko ng milagro sa matag-usan sa among pinagbuhat. Lord, salamat po Diyos. Lumuha kami nga putli sa inyong atubangan. Thank you, Lord. Lumuha kami o Diyos na makatuman sa inyong pulong, Lord God. Makatadlaw sa among kinabuhi. Makakatong kami o Diyos na makadinay sa gusto sa pulong. Ang makahimo kami sa iyong mga butang kay ipagbuhat sa among kinabuhi. Lord, salamat po Diyos. Ang tanan makasinapin din sa mga kalagro. Ang tanan makasinapin din o Diyos sa mga panalangin, Lord God. Nag-iibigan kami. Lord, salamat Lord sa kapasayuan ng mga angkon. Ang tanang ng Diyos among pinapasalamat. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Lampakan natin. Thank you, Lord. Hallelujah.